magbibigay sa atin ng discouragement. Yun po unang-una ang dapat nating malaman. Ano? At kahit pa tayo dumating doon sa point na tayo ay na-discourage na, because hindi natin pwedeng, we cannot question the Lord. We cannot question God. Amen? Even to the point na hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. Instead, the Lord, humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon upang maintindihan natin kung ano ba yung mga nangyayari sa buhay natin. Ano? We might feel weak and discouraged, but let the Lord give us, let the Lord strengthen us and give us wisdom. Sa mga pagkakataon tayo po ay nagugulumihan, sa mga pagkakataon tayo nagdududa o nadi-discourage sa mga nangyayari sa paligid natin. No? In Psalm 73 verse 26, my flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kay Lord lamang po tayo humugot ng lakas. Kay Lord lang tayo sumandal sa mga panahong tayo po ay natatakot. Ano? Life is filled with the trials and challenges that feel us discouraged. Ang buhay po punong-puno ng pagsubok yan. Ano? Hindi po yan hayahay, hindi yan pantay na parang highway, asfaltado. Hindi po. Yan po ay parang rough road na kalsada. Ano? Punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng trials. But however, as believer, we are called to overcome discouragement and find strength in God. Kay Lord lamang po tayo huhugot ng lakas. Kaya po sa araw na ito mga kapatid, gustong i-remind sa atin ng ating Panginoon that we overcome discouragement to experience the joy and peace sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nag-rely sa ating Panginoon, doon natin mararanasan yung peace of mind na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano? Sapagkat siya lamang po makakapagbigay ng peace of mind sa bawat isa sa atin. Sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon, in the midst of our discouragement, dapat kay Lord lang tayo nakatingin. Doon lang tayo kay Lord nakapokus. Sapagkat there are so many reasons bakit po tayo nadi-discourage. Ano? Unang-una po dyan, doon sa text natin kanina is, yan po ang naranasan ni Moses. Yan yung kanyang naramdaman. Carrying heavy burdens. No? In the book of Numbers 11, verse 11, he asked the Lord, why you brought this trouble on your servant? What I have done to displease you? That you put the burden of all these people on me. No? Moses was overwhelmed sa kanyang, he overwhelmed dahil dito sa mga reklamo ng mga tao. No? Lahat sila lumalapit kay Moses. At lahat ng lumalapit kay Moses, may mga problema. Ano? Imagine that, ang dami nila. So, na-overwhelm masyado si Moses. Ano? Pero hindi po siya pwedeng umiwas. Hindi niya pwedeng iwasan ang bawat tao na lumalapit sa kanya. Sapagkat inilagay po siya doon ng ating Panginoon upang mamuno sa kanila. Amen? Kung natatandaan nyo yung message natin last week, Moses encountered the Lord in the burning bush. Doon nagsimula yung kinomisyon ng ating Panginoon si Moses para po sila ay alisin sa Egypt at dalhin sa Promised Land. At ngayon, sa tagpong ito, pabalik na sila. No? Pabalik na sila. Tinanggal na sila ng ating Panginoon sa kanilang pagkaalipin, ngunit ang dami pa rin nilang reklamo. Amen? So, nakikita natin na walang contentment yung mga tao. No? In Galatians 6 verse 2, bear one another's burden and fulfill the law of Christ. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi natin iwasan yung mga kapatid natin na may mga pinagdadaanan na, sister, meron akong sasabihin, hindi, diyan ka lang, kasi busy ba ako, may gagawin pa. Hindi po ganun. Yan po ang nais ng Diyos para sa atin, bear one another burden. Amen? We are called to bear each other burden, but sometimes tiring. It's tiring, nakakapagod, nakakapagod po. Lalo na kapag hindi tayo nagre-rely sa ating Panginoon. Yung tipong tayo ay nakadepende sa ating lakas, nakadepende tayo sa ating, kung anong meron tayo, minsan, But the believer must support each other and help to show compassion to those who face challenges. Hindi po parehas ang ating mga burden. Maaring mas mabigat yung pinapasan mo, maaring mas magaan yung pinapasan mo kaysa sa akin. Pero ang nais po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay maging kalakasan tayo sa bawat isa. No? Kung 10 kilo yung dala mo, 1 kilo lang sa kanya, bigyan mo siya ng 3 kilo para gumaan yung problema mo, yung dala-dala mo. So, ganun po ang nais ng Diyos sa atin, upang hindi lang tayo mahirapan, upang hindi tayo bumigay. Believers should act with love as Jesus commanded us
sa bawat follower mo. Yun ang nais ng Diyos para sa atin eh. Ipakita yung pag-ibig natin sa bawat isa, ano? Hindi tayo tatagal kung walang pag-ibig sa bawat ginagawa natin, no? Kung ginagawa lang natin to para tayo ay mapansin, hindi po tayo tatagal sa ministry. Kasi kapag hindi na tayo napansin, magsasawa na tayo, no? Kaya po, dapat may pag-ibig sa bawat ginagawa natin. Kaya ang nais ng Diyos, huwag nating suluhin yung problema. No? Huwag nating suluhin yung problema dahil kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kakayanin yung problema, mga kapatid. Ano? We need the strength comes from the Lord. Si Lord lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. And whatever we do it for the glory of God. Palagi. Amen? Para tumagal po tayo sa ating mga ginagawa. Amen? Kasi imagine that kung iba ang reason mo at nawala na yung reason mo, hindi ka na magpapatuloy. Amen? Isa pa sa dahilan kung bakit tayo nadi-discourage, ito pong defeats and failures. Bakit pa nangyayari yan? Kahit matapat tayo sa ating Panginoon. Matapat naman ako kay Lord, sasabihin natin, ano? Pero bakit nangyayari pa rin yung defeat and failures? In Joshua 7, verse 7 and 8, sabi po dyan, and Joshua said, Alas, Lord God, why have you brought these people over the Jordan at all to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Oh, that he had been content and dwell on the other side of the Jordan. Oh Lord, what shall I say when Israel turned its back before the enemies? After their defeat, Joshua discouraged. He felt discouraged. Out of his desperation, Joshua questioned God after unexpected defeat of Israel in Ai. Yung Ai po, yung AI, hindi po yan yung artificial intelligence. Ano po? Yung Ai na yan is one of the old city in Canaan, kung saan sila naglaban at doon sila natalo. Ano? So, hindi po matanggap ni Joshua bilang isang mandirigma. Not only ordinary warrior, isang magaling na mandirigma. At alam niya na kasama nila ang Lord, and yet, natalo pa rin sila. So, na-discourage po si Joshua sa tagpo na yan, Joshua expressed his fear, his despair, and confusion, asking God why you brought them across the Jordan only to let them destroyed by the Amorites. Hindi niya po natanggap yung sitwasyon na yan. Minsan ganun din po tayo, mga kapatid. Tingin natin that we are very close. We are giving everything sa ministry ng ating Panginoon. Binigay natin yung best natin, and yet, nagdadaan tayo ng napakaraming pagsubok. Kaya minsan napapatanong po tayo. Pero, tingnan po natin bakit ba nangyari. Ano ba naging dahilan? Bakit inallowed ni Lord na sila ay matalo sa laban na yon? Joshua was doubting with God. It reflects our human character when we encounter failures. Minsan po, kapag nakaka-encounter tayo ng failures, naghahanap tayo ng masisisi. Minsan ganun ang tao, Katulad po ni Joshua, Dahil sa pagkatalo nila, hindi niya matanggap, sinisi niya ang ating Panginoon. And the same thing when our plan don't turn out as we expected. Yung inaasahan natin to. Nag-pray tayo kay Lord ng 2 years. Ito dahil may hinihingi tayo. Pero ito binigay ni Lord. So minsan, masama yung loob natin, Sometimes God allowed things happen in different from our expectation. Hindi po binibigay ni Lord yung eksakto na hinihingi natin. Minsan, iba yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating inaasahan. Maaring may gustong itama si Lord sa ating mga buhay kung bakit ina-allow niya yung mga ganung pangyayari. Joshua expressed his regret, wishing that they had remained in the other side. Sa tagpong ito, sinisi na ni Joshua ang ating Panginoon. Parang ang gusto niyang sabihin sa ating Panginoon, mabuti pa nung nandito kami sa kabila. Ba't mo kami hinayaang makatawid sa Jordan? Gumawa ka pa ng miracle para kami ay makatawid. Ipapatalo mo lang din pala kami sa laban. Iniligtas mo pa kami. Di dapat doon mo na kami pinatalo. Parang gano'n yung gustong sabihin ni Joshua sa mga panahon na yan. God allowed them to be defeated because of disobedience. Disobedience of Akan. Si Akan, hindi si Joshua po ang may pagkakamali. Nadamay silang lahat sa galit ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Joshua 7 verse 1. Diyan po sabi po dyan, but the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things from Akan, the son of Carmi, the son of Sabdi, and the son of Serah, of the tribes of Judah,
took off the accursed things, so that the anger of the Lord burned against the children of Israel. Pagkatapos kung bumagsak ang Jericho, pagkatapos nila maubgob ang Jericho, which is pinangako ng Diyos sa kanila, ang sabi ng Diyos, wasakin niyo ang lahat. Pero itong si Akan, nag-uwi siya, kumuha siya ng mga bagay na sinumpanan ng ating Panginoon. Kaya po, ang disobedience na ginawa ni Akan, yun ang naging dahilan kung bakit nagalit po ang ating Panginoon. Amen? Kaya po mga kapatid, huwag nating sumayin ang ating Panginoon, ano man po ang nais ng ating Panginoon sa nagawin natin. Hinahayaan ng Diyos na matalo po sila sapagkat sinuway ni Akan ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, kapag tayo po ay may mga nakikita ang kapatid natin, which is mahal po natin ang ating mga kapatid, sapagkat iisa lang po tayo sa ating Panginoon. At sa tingin natin na may iba na silang ginagawa, i-rebuke natin. I-rebuke natin na may pag-ibig. No? I-rebuke natin na may pag-ibig. Kasi ayaw natin siyang mapahamak. Para hindi po siya mapahamak. Kaya minsan napapatanong tayo sa ating Panginoon, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyayari sa atin yung mga bagay na ayaw natin? Bakit ka ba nangyayari? Hindi natin alam. Tayo pala may problema. Tayo pala may kasalanan. No? Minsan ganun po nangyayari, no? Kaya nga po sa kabila ng pagkadismaya natin, dahil sa ating mga failures, ay seek God. Humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon upang mapagbulay-bulayan natin kung saan ba tayo nagkamali. At maiisip natin, ito pala yung nagawa ko hindi tama, kaya pala nangyari sa akin to. We should not hold our own strength. Huwag na tayong manangan sa sarili nating kakayahan. Instead, always rely on God to give us wisdom para maintindihan natin. Imbes po na manisi tayo ng ibang tao, suriin natin yung ating mga sarili. Para makita natin saan tayo nagkamali. Saan tayo dati okay naman. So, yun po ang nais ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng reflection palagi sa buhay natin. Disappointments. Yan, isa din po yan ang nagiging dahilan ng ating discouragement. In 1 Kings verse 19 hanggang 10, sabi po dyan, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, turned down your altar, and killed your prophets with the sword. I'm alone left, and they seek to take my life. Disappointment and discouragement, magkaiba po sila. Yung ating disappointments ay yun po yung nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng discouragement. No? Even the very faithful prophet Elijah, si prophet Elijah, he also encountered fear and discouragement. At sinabi niya sa ating Panginoon, Lord, ako na lang po yung naiwan. Sapagkat nawala na, pinapatay na lahat ng kanyang mga kasamahang propeta. For all the prophets was hunted down and killed sa utos po ni Jezebel. No? Si Jezebel, hindi po yung isda na kumakaw sa dagat. Hindi yung si Reyna. Si Queen Jezebel po, isa po siyang reyna during the reign of King Ahab. At si Jezebel din po ang pasimuno na para lipulin lahat ng mga propeta sapagkat si Jezebel po ang pasimuno na sumamba kay Baal. No? Kaya ayaw niya na may sasamba sa Diyos, ang gusto niya kay Baal sila lahat sumamba. Kaya yung mga propeta na alam niya na mga propeta ng Diyos, pinagpapapatay niya isa-isa. Kaya po, napilitan tumakas ngayon si Prophet Elijah. No? Pakiramdam kasi ni Prophet Elijah, pinabayaan siya ng Diyos. No? Kasi, imagine that, inalaw ni Lord na mangyari yun lahat. At isa lang siyang natira. Ganun pa man po ang nangyari. Ay, hindi pa rin hinayaan ng Diyos si Elijah. Sa kanya pinagtataguan, ay sa kabila ng disappointment ni Elijah, ipinakita pa rin ng Diyos ang pag-ibig niya sa kay Prophet Elijah. Pinapadalhan po siya ng pagkain sa pamamagitan ng raven. Kasi noong mga panahon na yun, wala pang talabat. Kaya raven po ang ginamit ng ating Panginoon. So raven ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Hinuhulog niya. No? So imagine that, ang Diyos, kaya niyang gamitin ang lahat. No? Para sa atin. Amen? Hindi lang talabat ang pwede mag-deliver, even the raven. Amen? So napakabuti po ng ating Panginoon. Pinakita niya yung kabutihan niya kay Prophet Elijah. Kaya nga ang nais ni Lord sa atin, mga kapatid, hindi man natin nauunawaan
ang mga nangyayari sa atin ngayon, sa paligid natin, or even sa personal natin, ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Sa Diyos tayo kumuha ng lakas sa ating mga kahinaan at pagdududa. Manalig tayo sa Lord upang maunawan natin yung mga plano ng ating Panginoon. We might be faithful servant sa ating Panginoon. Maring sa tingin natin, faithful servant tayo ng ating Panginoon Jesus sa mga panahon ito, no? Ngunit, there are times that we will encounter discouragement. At kapag dumating po yun ang nais ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Mag-rely tayo sa Kanya. Amen? Kaya po, upang hindi tayo malayo sa ating Panginoon. Sicknesses, isa rin po yan na pwede maging reason ng ating discouragement. In 2 Corinthians 12 verse 8-9, sabi po dyan, or because of this surpassingly great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. Amen. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, no? Apostle Paul prayed for healing. Pero hindi po yun ang sagot ng ating Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon, God refused to remove His thorn, stating, my grace is sufficient for you and my power made perfect in weakness. God strengthened and display His power sa ating pong kahinaan. Ano? Kapag yung tipong walang-wala na po tayong kayang gawin, doon ipinapakita ng Diyos yung Kanyang kapangyarihan. Doon kumikilos ang Diyos, yung tipong walang-wala na tayong kayang gawin. Ginawa na natin lahat, wala. Pero yun po ang nais ng ating Panginoon. Ano? Providing sustaining grace rather than instant relief, allowing Paul to boast in weaknesses to Christ's power that can rest upon Him. Yung tipong may mabigat tayong pinagdadaanan. Alam ng tao na tayo ay nagdadaan sa isang mabigat na pagsubok. Pero nakikita nila na parang easy-easy lang sa atin, kayang-kaya natin. Bakit? Sapagkat nandun alam natin na tayo po ay humuhugot ng lakas, sumasandal sa ating Panginoon. Yun po ang nais ng ating Panginoon, that in our weaknesses, makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya po nangyayari yun. Hinahayaan lahat ni Lord na daanan natin lahat ng pagsubok. Amen? Dahil para kay Kristo, sapat po ang Kanyang biyaya upang tayo ay magtagumpay. Amen? Bumabagsak lamang po ang isang mananampalataya kapag mali ang ginagawa natin. Doon tayo bumabagsak kung hindi na tama at alay sa ating Panginoon. Kaya po kung nararamdaman natin kung mga nagiging cause ng ating discouragement ay mga karamdaman, no? Yan ang nagiging cause kung bakit tayo ay pinanghihinaan ng loob. Ang nais ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, no? Umasa tayo at kumapit sa pangako na ang ating Panginoon ay great healer. So, yun po ang nais ng ating Panginoon, no? Yung kung sicknesses man yan, God proven everything. Lahat po, pinakita na niya. Even patay, kaya niyang buhayin. Huwag natin pagdudahan po ang pangako ng ating Panginoon, ano? Upang yung anumang nararamdaman natin, nararanasan natin, ang Panginoon lang magtatanggal yan sa atin. Ang nais lang ng ating Panginoon upang mangyari yun ay maging be courageous to overcome affliction. Whatever affliction na ating pinagdadaanan o meron tayo, yan po ang nais ng ating Panginoon sa atin. Be courageous to overcome the affliction. Ang nais po ng Diyos, maging matapang tayo. Hindi po yung tapang kanto, kundi tapang na nagbumula sa ating Panginoon. Amen? In John 16 verse 33, sabi po dyan, I have told you these things, so that in me you might have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, in this world, we will face challenges and discouragement, but Jesus encouraged us to take heart, for He overcome the world. Wala tayong kailangang kapatid na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon. Lahat kayang ibigay ng ating Panginoon. Ano? God already prepared everything. Ginawa na niya lahat. All things that we need are available through Christ. Lahat po ng kailangan natin, sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakaloob niya. Ihinanda na ng Diyos ang lahat. No, gagawin na lang natin, hihingin na lang natin. Pero of course, dapat sa way na gusto ng ating Panginoon, hindi sa way na gusto natin. Amen? Our faith in Christ is empower us to be perseverant and stand still
through difficult times, with courage and resilience, for Jesus Christ is our strength. Gusto po ng ating Panginoon, nandun yung resilience natin sa pagharap ng mga pagsubok na meron tayo. Ano? Hindi tayo basta-basta bumibigay, hindi basta tayo basta sumusuko, sapagkat yan po ang nais ng ating Panginoon, God is with us. Nandyan po siya palagi para sa atin. In Joshua verse 1:9, I have not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Saan man tayo pumunta. Nagdadaan man tayo sa mga manlulubak na parte ng buhay natin, nandun pa rin si Lord. Hindi niya tayo hahayaang bumagsak sa mga pagkakataon na yun. Sasaluhin tayo ng ating Panginoon. God assured that His presence will be with us wherever we go. Knowing that God is by our side to give us the confidence and courage to face the adversity along our way. Ano po? Kung meron man pong pinagagawa sa atin, sundin natin yun. Kung meron man mga pagsubok sa dadaanan natin, ang Diyos ang magtatanggal niya. Kasi ang sundin lang natin kung ano yung inutos niya. Kung anong inutos niya, sundin natin. Kung meron mang kumarang sa daanan natin, si Lord nang bahala dyan. Huwag natin isipin yun. Amen? Kaya it's a command po sa ating mga believer. Command po yan ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya to move forward with faith. Relying on God's strength to overcome the fear and discouragement. Mag-rely tayo sa ating Panginoon para kung ano man mga discouragement na daanan natin, ay malampasan natin. Hindi kasi tatanggalin ni Lord yan eh. Bagkus i-empower ka niya para matalo mo, ma-overcome mo yung challenges na yan. Yun ang nais ng ating Panginoon. We encourage to trust God in all circumstances, especially po in this modern day. Ngayon po sa ating modern day or sa ating present generation, napakaraming pwedeng humatak sa atin upang tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Napakaraming temptation na talaga namang kapag hindi ka matatag sa ating Panginoon, talagang papatulan mo. Pero ang nais ng ating Panginoon po ay huwag tayong tumingin doon. Ayaw niya na tayo ay titingin doon. Amen? Kaya nga po sabi niya, nandito ako. Ako magpapalakas sa iyo. Kung anong kaya ibigay ng mundo, more than that, I can give it to you. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kasi lahat kaya niyang ibigay. Pero sa tamang pamamaraan. Amen? Kaya ang nais lang po ng ating Panginoon ay lumakad tayo ng tama. No? Persistence in Christian walk. In Galatians 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Ang sabi po ni Apostol Pablo, no? Apostol Pablo, gusto niyang i-encourage ang bawat believer to doing good to others, acting with integrity even in the face of the discouragement. Kahit sa mga panahon hindi maganda yung sitwasyon natin, gawin pa rin natin yung tama na inaakala natin na yun ang nais ng ating Panginoon. Do it with integrity, do it with love sa ating mga kapatid. Amen? We walk with perseverance in our faith and continue to trust in God's faithfulness. Amen? So, it is to remind us not to quit in doing what is good even we don't see the immediate result. Minsan, ang dami nating gustong mangyari, no? Pero hindi ibinibigay pa ng ating Panginoon. Huwag po tayong sumuko, huwag tayong magsawa, huwag tayong magtampo kay Lord. Kung hindi man natin pa nakukuha yung kasagutan ng mga hinihingi natin, huwag tayong sumuko sa ating Panginoon. Continue to serve God. Help others even when we feel that no one appreciates us. Yung tipong wala man lang nakakakita sa ating ginagawa. Nagluto na nga tayo ng masarap, kinakantsawan pa, ay maalat, hindi masarap. So, wala man lang pumupuli sa ating mga ginagawa, ano? Nag-vacuum ka na ng ilang beses dito, hindi man lang naring, ay, ang sipag. Wala. Pero ang nais ng ating Panginoon, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko, hindi ka man mapansin ng tao, hindi ka man i-lift up ng tao. Hayaan mo, okay lang, may nakakakita sa iyo ang ating Panginoon. Amen? So, yun ang nais ng ating Panginoon, ano? Be consistently showing love and kindness of Christ to the people. Ipakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, no, sa mga tao. Even no one appreciate sa ginagawa natin. Sige lang, okay lang. As long as na alam natin na yun yung tama, alam natin, as long as na yun yung makakapagpasaya sa ating Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Sabi nga po ni Jim Caviezel, yung actor na gumanap sa Passion of the Christ, ano, sabi niya dito,
My name, sabi niya, my name may not known here in the words of Hall of Fame. Kahit hindi daw siya makilala sa Hall of Fame, maybe no one knows in your name, no any award or any men praise you. Don't forget that God will reward you one day, sabi niya. Because all the fame in this earth will stop one day where you are not in the top. Sabi niya, kahit hindi siya makilala pa dito sa mundo, ang mahalaga, kilala siya ng ating Panginoon. Hindi niya hinahangad na siya pa ay mailagay sa Walk of Fame o Hall of Fame. Basta't ang mahalaga para sa kanya ay kilala siya ng ating Panginoon. Yun po, imagine that, ano? Kasi isa siyang aktor, ano? Yung mga galing na aktor, nandun yun sila sa Walk of Fame at nasa Hall of Fame. Hindi niya hinahangad yun. Ang hinahangad lang niya, kilala siya ng ating Panginoon. Sapat na para sa kanya yun. Dapat po ganun din po ang thinking natin. Ganun din ang focus natin. We don't need the recognition. We don't need to applause. Comes from the people, ano? Okay lang, kung tayo man po ay pupurihin ng ating Panginoon, then it's okay. Praise the Lord. Kapag pinuri tayo, okay, praise the Lord. Hindi sa atin. Huwag na lumaki yung tenga natin, huwag lumaki yung ulo natin na I am very proud kasi I'm this and I'm that. Hindi po ganun. Lahat yan nangyari dahil kay Lord. Wala tayong diyang ginawang tuwan. Kung wala yung kalakasan na nagmula kay Lord, useless po lahat yan, ano? Kaya nga po, whatever you did, ano, gawin po natin ito. Hindi po yan kalilimutan ng ating Panginoon. Palagi tayo mag-rely sa kalakasan ng ating Panginoon. Ano? Rely on God's strength. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Siya lamang po, siya ang dahilan kung bakit meron ka kung anong meron ka ngayon. Siya ang dahilan kung bakit nasa ang level ka ngayon. Siya lahat ang dahilan. Because Jesus nga ang nagbigay ng, He strengthened us. Kaya bakit natin nagagawa yung mga bagay, ano? Kung bakit tayo nakatatayo, kung bakit tayo nakapag-iisip ng ganito, bakit nagagawa natin yung mga bagay na ito? Because of Christ who give us strength. Amen? Without Him, we are nothing. We are useless. Amen? Kaya po, palagi nating, ang papuri palagi ay sa ating Panginoon. Only Jesus can give us strength that we can depend on. Hindi tayo pwedeng dumipende sa kalakasan ng pumula sa tao. Because, mawawala din po yan, oh. It runs out. Kung ano man yung pinaninindigan natin. Dahil ito ay malakas si ganito, ngayon isikat si ganito, didikit ako rito. No? Kasi marami siyang ganito. Kaya niyang ibigay ito. Hindi yun. Isang araw, pag ginusto ng Diyos, tanggalin lahat yan sa Kanya. Kayang-kaya tanggalin. Amen. Napakagandang example, si Job. No? Napakayaman ni Job. Pero in just one day, nawala lahat. Yun po ang maging basihan natin. Let us realize yung sitwasyon natin. Hindi natin alam, one day, wala na tayo dito. Hindi natin alam, no? Huwag naman. Para mabagsakan tayo dyan ng kuitis. Pero hindi na hayaan ni Lord kasi gagamitin pa tayo. Amen. Kaya dapat, alam natin, we are very sure, 101%, that we are standing in front of the Lord, na anytime, Lord, alam ko, anytime, kasama mo ako kapag nangyari. Kasi sigurado ka sa sarili mo, na ginawa mo, sinunod mo kung anong nais na ating Panginoon. Hindi ka natinag sa ano pa mang temptation, sa ano pa mang inualok ng mundo, sapagkat alam mo, ang tama. Amen? Yun ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Ano? Umasa tayo sa lakas ng ating Panginoon, hindi sa lakas ng tao. For He is the rock that unshakable by any circumstances. Ano pa man dyan, maglaglagan man dyan, hindi masya-shake ang ating Panginoon. Ganun din yung ating pananampalataya sa Kanya. With God's power and grace, we empower to overcome our discouragement and face every challenges with courage and perseverance. Amen? Kaya po, do not rely on the things that is temporary. Huwag po tayo doon manangan, ano? In our financial and social stability. Hindi po yun ang basihan ng isang taong mananampalataya sa ating Panginoon. We can only find lasting strength and confidence by knowing that we can do all things through Christ who strengthens me. Let us acknowledge that all things, all the strength that you have right now, knowledge, ano pa mang meron ka, talent, galing yan sa ating Panginoon. Amen? Yung our success, our victory, it all comes from Jesus who gave us strength para ma-overcome natin yun, para makuha natin lahat ng mga bagay. Stop praising yourself.
Huwag natin, tigilan natin yung pagsasabi na dahil sa akin, or yung me, I, tanggalin natin yon. Walang ibang magaling. Si Lord lang ang pinakamagaling. Wala nang iba. Lahat tayo ay kasangkapan lamang ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? And last, hope in eternity with Jesus Christ. Yan po ang naisin natin. Na marating natin yung eternity na yan. Yung eternal life with Christ. Na makakasama natin siya one day. Amen? Kasi, ganun pa man, kahit ang dami natin dyan na na-imbak na ano pa man, may iwanan din natin yan. But kung ibibigay na yan ni Lord ngayon, then it's okay. Praise the Lord. Thank you, Lord. At least, may enjoy natin. At the same time, may tutulong natin. No? Para sa kanya ministry. No? Pero, huwag tayong mag-focus doon. Huwag nating habulin yung mga material things na temporary. Na ibigay na natin yung best natin. Ibigay na natin lahat ng oras doon. No? Kasi may hinahabol tayo. Hindi po yun ang nais sa ating Panginoon. Ano? Kasi, kung talagang gusto ni Lord, hindi mo kailangang habulin yun. Ibibigay niya mismo diyan sa harapan mo. Right here, right now. Yun ang nais ng ating Panginoon. Ang gusto lang ng Diyos, mauna siya. Ano? Kaya po, in 2 Corinthians 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us for a far more exceeding and eternal weight of glory. Naisin natin ang mga makalangit na papuri. No? Huwag yung mga papuri ng tao. No? Yung makita tayo ng Diyos, wow. Sabi nga, doon sa isang verse, di ba, well done, my grateful servant, faithful servant. Yun ang gusto natin, yun ang hangarin natin. When we reach to the end, yung, wow, yun ang sabihin ng ating Panginoon. No? Doon niya tayo pupurihin. Well done, my faithful servant. Yun ang gusto natin, hangarin natin marinig sa ating Panginoon. Hindi yung, oh, hindi ka nakasulat dito. Doon ka sa baba. Wala ka dito sa listahan ko. Yun ang mahirap, no? Imagine that na minsan, mas inuna na natin ang pagpunta rito sa church. Hindi na tayo naglaba, kung ano-ano pag ginawa natin. Inuna natin dito. Pero meron tayong behind the scene na ginagawa. Imagine mo lahat ng efforts, lahat ng strength na binigay mo, binuhos mo, but at the end, sa final exam, wala ka doon. Ay, yari na. Yari yung bagot natin, ano? Pero napakasarap pakinggan pag sinabi ni Lord, oh, congratulations. No? So, yun po ang ating naisin, mga kapatid, ano? Our present suffering, yan nga dito, sinasabi dito, ano? Ini-emphasize dito that our present suffering are temporary. Iisin natin ng konti. No? Mahirap man, nahihirapan man tayo, iisin natin ng konti. No? Sapagkat may reward tayo ni bibigyan ni Panginoon. Compared to the eternal glory that awaits us in Christ. As we fix our eyes on Jesus, He will give us healing. Kung tayo man ay may mga karamdaman, siya rin po ang mag-i-strengthen sa atin when we are weakness, sa ating mga weaknesses. He give us joy in our sadness, and He give us light kapag nagdidiliman ng ating mga pagpaplano, ating mga ginagawa, hindi malinaw sa atin. Siya po magpapaliwanag sa atin, and He encourage us during when we facing discouragement sa buhay. No? Jesus is the only one we need. Because He is more than enough. Huwag na natin hangarin pa or ikita pa kung sino-sino dyan. Si Lord lang. Enough na yan si Lord. Lahat ibibigay ni Lord. Hindi man ngayon. Hindi man sa time na gusto natin. Pero God's move, even we don't see it. He is a miracle worker. Siya yung giver. Lahat. Huwag natin pagdudahan. Na, do not fix our eyes on what we see that make us discouraged. Instead, fix our eyes on what is unseen. Yung mga unseen things. Yun po yung ating Panginoon. Yun ang mga gusto ng ating Panginoon. Yung mga unseen things ang gawin natin para kay Lord. Kasi doon lang mapuprove yung ating pananampalataya, yung faith natin sa ating Panginoon, yung gagawin natin. Kasi bakit tayo naniniwala sa ating Panginoon? Hindi naman natin siya nakita. Mga unseen things. Kasi yun yung faith. Yun yung faith. Yun yung pananampalataya. At yun ang nais ng Diyos para sa atin. We only find hope and encouragement in the promise of eternal life na ating Panginoon. Amen? Para po sa ating conclusion. In Numbers 11, verse 11, so Moses said to the Lord,
Why have you afflicted your servant? And I have not found favor in your sight, that you have laid the burden of all these people on me. Amen. So, the moment of discouragement and despair, remember that we serve the God who is faithful and true. Yun palagi ang isipin natin. Sa mga panahon tayo po ay nagdududa. Let us take heart and find strength in His promises, knowing that He is with us every step of the way. Hindi tayo hahayaan ni Lord na lumahad mag-isa. Nandiyan siya palagi sa atin. Hindi man natin siya nakikita, but nandiyan siya palagi. Promise niya yan, mga kapatid. Persevere your faith by trusting in His divine purpose and finding hope in the eternal glory that awaits us. Yung palagi ang ating isipin, yung eternal glory na nag-aantay sa atin. May we encourage one another to offer support, love to other brothers and sisters in Christ, to encourage them that they are not alone in their journey. Hindi po tayo nag-iisa. Kung sa tingin mo nanghihina ka, nandito yung mga kapatid natin. Pwede mong tawagan, pwede mong kausapin. Amen? Sapagkat, sabi nga is, share your burden sa ating, sa bawat isa. At of course, kapag tinawagan mo yung kapatid natin, hindi naman chismis, hindi naman marites yung pag-uusapan. Si Lord pa rin. To strengthen each other. Amen? Kaya po, take courage to walk in faith, even in the face of our discouragement. Discouragement, pansamantala lang yan. Huwag nating tambayan, sabi nga natin, narinig natin palagi. Focus on Jesus, for He will never let you go. Sa mga panahon hinang-hina ka na, hindi ka hayaan ng Diyos na bumagsak. Sasaluhin ka niya, katulad po ng footprint in the sand. No? Akala niya, solo na lang siya, akala niya, nag-isa na lang siya, hindi niya alam na, kasi hinang-hina na siya, hindi niya alam na kalong-kalong na siya ng Lord. Hindi ka niya hahayaan bumagsak, sapagkat hindi niya hahayaan na masaya yung ginawa niya sa cross. Amen. He will give you strength to overcome whatever makes you discouraged. Kaya po mga kapatid, no? Our hope is only comes from Jesus. Wala sa kanino man. If you feel discouraged because you're carrying heavy burden, ang gusto niya i-unload mo lahat sa kanya. Kung nabibigatan ka na sobrang bigat na, i-unload mo kay Lord. Tawagin mo siya, Lord, hindi ko na kaya talaga. Kailangan kita. Nandiyan si Lord, nakikinig po ang ating Panginoon. Pray for Him to remove all the burdens and become free no matter what makes you discouraged. Ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, isuko natin sa ating Panginoon. Jesus is calling us, no, to unload all your discouragement and enjoy the peace that comes from Jesus, because Jesus Christ cares for us. Amen? So yun lamang po. Maraming salamat. Glory to God. Lord, most gracious Father, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Muli, Lord, pinaalalahan mo kami, O Lord. We are still in flesh. Lord, at normal, Lord, nadadaan kami sa mga pagsubok minsan, discouragement. Lord, ano man ang mga nagbibigay sa akin discouragement, O Lord. Sa mga sandaling ito, Lord, meron man kami mga kapatid na may pinagdadaanan. Ano man ang aming mga kahinaan, Lord, help us to strengthen us upang ma-overcome namin ang mga pagsubok na ito. Lalo na sa mga nangyayari ngayon, Lord. Alisin mo, Panginoon, ang mga agam-agam sa aming mga isipan. Alisin mo yung mga takot, mga doubts. Sa mga panahong nagdududa kami, O Lord, bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makita namin ang mabuti mong plano upang hindi kami matakot. Sa bawat mga kapatid namin, O Lord, na nanghihina, Ikaw ang maging kalakasan namin, O Lord. Hayaan mo, Lord, ang mga salitang narinig namin, Panginoon, na hindi lang namin basta marinig. Pagkus, Lord, ito ay maging sandigan namin. Panghawakan namin ang mga pangakong ito, O Lord, na nandiyan ka palagi. Sa bawat pagsubok, sa bawat hakbang namin, na kami ay hindi sigurado, Lord, ipakita mo ng malinaw ang daan na nilalakaran namin. Sapagkat ikaw ang ilaw sa bawat dilim na aming tinataha. Lord, maraming salamat, Panginoon. Nawa sa araw na ito, Lord, hindi lang namin narinig ito, Lord. Lord, i-bless mo ang buhay ng bawat isa, O Lord. Na patuloy na lumapit sa iyo, patuloy na umasa sa iyo, patuloy, O Lord, na samahan mo kami, O Lord, sa aming pagkakas. Maraming salamat, Panginoon, at muli tinatas ka namin sa aming buhay. This is our prayer.